Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Siguro ngayon mga kaaldab magkakaalaman na. Siguro ngayon isa po kayo sa napapaisip na sa nakikita nyo pong picture mga kaaldab na kung saan nga po kailangan nating gampanan at talagang tuluyang imbestigahan. Marami kasi nagko-komento sa akin mga kaaldab sa mga mamis na Mr. Destiny, galing kami ng EB, talagang mapapansin mo ang pagkakaiba ng totoo at hindi. Yan kung pagtutuunan mo ng pansin. Natama naman sila, hindi mo siya makikita agad-agad o hindi mo siya mapapansin kung hindi mo talaga susuriin. Kailangan maging updated ka, di po ba? Alam mo yung mga nangyayari o papansinin mo yung pagkakaiba. Kasi kung hindi mo talaga papansinin at hindi mo naman gaano makikita, talagang may mali. Di po ba? Gaya nga po ng sinasabi ko mga kaaldab, na may mga bagay-bagay po talaga na mapapaisip po kayo. Di po ba? Real talk mga kaaldab, kahapon lang to at ngayon. Dito pa lang may mali na Bakit mo nasabi Mr. Destiny? Una sa lahat mga kaaldab, sa mga nagsasabi ng fake news ako, makinig po kayo. Hindi po ako gumagawa ng mga edited picture. Ito po ay kuha mismo sa Itbulaga Studio sa TV5. Wala po akong binago dyan. Never po akong gumawa o inedit ko. Pansinin nyo po yung buhok ni Mengay. Straight na straight. Di po ba kung mapapansin nyo? Halos wala po talagang kumbaga lukot. Pansinin nyo po yung pangalawa, yung fake. Kita nyo po ba? Bakit ganun? Di po ba? Dapat sakto yung buhok. Di po dapat pag straight mas mahaba siya, di po ba? Pero yung in-straight po yung buhok ni Mengay, umigsi. O baka nagpaputol na naman ng buhok to mga kaaldab. O sasabihin na naman nila, hindi Mr. Destiny, nagpaputol si Mengay kahapon din. Hindi, syempre, kumbaga, labas na naman sila, kumbaga, pasok na naman sila. Di po ba? Yung tipong, sige, pagbibigyan na natin. Di po ba na nagpagupit nga po? Bakit yung panga ni Mengay o yung baba? Di po ba? Tignan nyo po yung baba, yung sa dulo. Ito po. Tignan nyo yung baba at yung baba ng isa. Matulis, di po ba? Yung tipong mapapansin mo na may mali na. Kaya nga po mahaba yung manggas hindi na pinakita yung leeg kasi magkakaroon ng Adam's apple. Adam's apple po ba tawag doon? Yung parang sa goiter mga kaaldab na malaki. Alam nyo naman po sa lalaki, di po ba? Kahit anong gawin, lalabas at lalabas. Yung nasa dulo ng dila natin, mga kaaldab, hindi ko masabi. May mababash na naman ako. Grabe, ito yung sinasabi ko. Pag once na magkamali po tayo, katakot-takot na. Naku, ang pangit kasi ng boses. Puro ganito pa ganyan, ganon, etc. etc. Di po ba? Okay lang naman po yan. Alam ko naman po na ibabas na naman ako dito sa binabalita ko. Pero kahit pa paano naman siguro mapapaisip po kayo. Di po ba? At eto pa po yung isa. Anong kulay nga po ba ng kuko ni Mengay? Di po ba dito kulay puti? Pagdating dito, iba na siya. Di po ba? Ano to? Araw-araw nga po ba nagpapalit ng nail polish ano ba tawag niyan? Manicure po. Manicure po ba? Tawag niya mga mamis. Well, correct me na lang if I'm wrong. Hindi po ko updated sa mga bagay na ganyan. O baka natatanggal po yung kuko. May nilalagay po dyan na para masabing bago araw-araw. Di po ba? Kaya pansin nyo, sabi ko nga dito pa lang may mali na Di po ba? Sa kuko pa lang, ang dami ng lapses, ang dami ng mga pagkakamali. O baka sabihin nyo, hindi, nagpa-straight ng buhok si Maine.
nag-overhaul na rin siya lahat, pinabago niya lahat, inano niya, etc. etc. Pati yung daliri niya, pinapalitan niya ng nail, ng, o nagpa manicure si Mengay, at yun nga po yung gusto niya, kulay pink, di po ba? Pero gaya ng sinabi ko mga kaaldab, ano to, magtatanga-tangahan na lang po ba? Magbibingi-bingihin na lang po ba? May mga bagay-bagay po kasi na talagang pati ba naman yung mata. Kung titignan nyo po yung mata, oh, di po ba? Yung mata ni Mengay sa totoo at sa real to. Kaya nga po tinatakpan ng kamay niya eh. Kaya kita mo yung mic nasa malapit na sa pinakaulo niya. Di po ba? Ibig kong sabihin sa nguso niya na hindi binababa. At pansinin nyo po yung ilong ni Mengay. Di po ba? At ilong po. Doon pa lang may mali na eh. Bagay mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, hindi po pwedeng maperpekto ng isang clone ang totoong Maine Fulkerson. Kaya po pala malaki ang boses. Di po ba? Pero walang pilitan ha. Hindi po ako namimilit. Dito po sa channel ni Mr. Destiny, may kanya-kanya po tayong pananaw. May kanya-kanya tayong opinion. Bahala na po kayo kung ano yung sa tingin po ninyo. Kung sasabihin yung kumbaga totoong si Mengay yung naandun kahapon, nagpagupit lang siya, nagpaganda lang siya dahil ganto ganyan, wala naman pong problema. Di po ba? Pero hindi kasi kung titignan nyo mga kaalda, bumaliktad eh. Di po ba? Ito yung buhok niya, oh, ano kong araw. Ito, di po ba? Pasin nyo itong itim ni Mengay, di po ba? Mahaba. Tapos dito umigsi oh. Kung nagpaputol ka ng buhok, dapat mahirap talaga magpaliwanag mga kaaltap. Di po ba? Baka sobra naman ang ano mo Mr. Destiny. Grabe ka talaga. Talagang dinidiin mo na hindi si Maine Fulkerson ang nasa Itbulaga kahapon. Clone lang. Ibig sabihin nito, bumalik si Mengay. Hindi po imposible yan mga kaaldab na ngayong Miyerkules, Biyernes, Sabado mawawala siya. Di po ba? Hindi pa naman po tayo sigurado. O yung kumakalat po kay Alden Richards, hindi pa po kumpirmado na nasa Pilipinas siya. For the record lang po, wala pa pong update simula po kaninang umaga o kahapon pa na nagbibigay ng update na si Alden Richards narito na sa Pilipinas. Di po ba? Pero gaya na sinabi ko, magbibigay naman tayo ng update. Hindi naman natin palalagpasin yan. Hindi naman po pwedeng hindi tayo mahuhuli. Ibig kong sabihin, hindi tayo po pwedeng magpadaig. Kumbaga kapag pumutok na andyan na si Alden Richards, nag-post si Mama Ten, nag-post si Risa, nag-post si Alden Richards, titignan natin, bubusisiin natin. Di po ba kung nandito na? Kasi magugulat na lang po kayo, di po ba? Nung nakaraang January 15 ba ata yun mga kaaldab, o January 14, nasa Pilipinas na po si Alden Richards. Hindi natin alam. Akala po natin na andun pa po siya sa Amerika, pero nandito na po pala sa Pilipinas na wala pong nakakaalam na dumating po siya. Hindi po na wala pong mga tao ang nagawang magpa-picture kay Alden Richards sa NAIA Terminal 1. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga dumadaan sa channel natin. Ganun po si Alden kapag ayaw niya. Kapag ayaw niya magpa-picture, ayaw niya magpakita, nakakagawa po siya ng paraan. Yun po yung pinupunto natin. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, mga mala ninja moves ang galawan nila Mengay at ni Alden Richards. Ganyan po si Alden kagaling. Magagawa niya kahit marami. Sabihin nyo na marami nag-aabang sa kanya. Magagawa niya pa rin pong makawala. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share
ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.